Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 10, 16, 24. So kagulo yung market ngayon. So tatlong charts lang yung pagkukwentuhan natin, pero ang kulit nito, ang gulo. Lalo na ako kanina, nag-check ako sa phone lang. So if hindi nyo alam, meron kasing ano ngayon today, merong wisdom tree na rebalancing, kaya ang daming magic on close. So yun, pagkwentuhan natin to mabilis lang. So tatlong charts lang tayo. Ang una natin FCG. So ito guys, ganun pa rin. Si FCG, long term ko siya, long term ko to na stock na nasa portfolio ko. So hindi ko siya sinupet, hindi ako nag-in and out dito. So simple lang ang ginagawa natin dito kasi for the longest time, para mga 2 years na yata, nasa up channel si FCG. So ang ginagawa ko lang, if may dividends, nakakuha ko ng dividends, bibili lang ako sa buying zone ko. So ang buying zone natin is yung support. So if ever kanwari ngayon, 'di ba, meron siyang dividends sa 3.4%. Pag nakuha ko yung dividends ko doon, hindi ko siya i-compounding agad. Hindi ko siya ibibili agad. Hihintayin ko na bumalik siya sa buying zone ko, which is dito sa area na to. So pagka just in case na mauntog siya, tapos hindi siya tumuli sa breakout niya, tapos bumalik lang siya sa up channel niya, sa range niya, dito sa area na to, abang ako si FCG, tapos yung makukuha ko na pera sa dividends, ibibili ko lang dito sa area na to. So yun, hindi ako nag-in and out, hindi ko siya sinupet. So nasa long-term port natin to. Anyway, pero kaya exciting to si FCG sa coming days, guys. So may kita ninyo, itong area na to, yung 0.84 area, yan yung previous resistance. Diyan na untog, tapos nag-consolidate, tapos nag-breakout tayo nung Monday. So very interesting to, guys, bukas, kasi malalaman na natin bukas if yung previous resistance magte-turn into a support or babalik. So ang possible scenario dito bukas, dalawa lang. Pag nauntog siya, babalik lang siya dito sa range. So yun. Tapos if ever naman na yung previous resistance mag-turn into a strong support, itong area na to, tapos dito siya mag-range for a possible breakout, yun yung pinaka-bullish scenario. So pagka nangyari yun, yung mga susunod na resistance is piso na, dito na sa area na to. So kaabang-abang to si FCG, guys, sa coming days. Tingnan natin kung ano mangyari. So very interesting to bukas. Ang pangit ng galaw niya ngayon, negative 4.55% siya. Pero yung close niya, which is 0.84, ang daming gusto pumasok. So ang daming unserved bids. So very interesting to bukas. Tingnan natin kung mag-hold yun or mabubutas. So syempre, ang gusto natin dito, dahil holder tayo, ang gusto natin is magkaroon tayo ng range or magkaroon tayo ng konso on top of the support for a possible bullish move later on. So yun. Yung susunod natin is si LTG. Ito, guys, ito yung isa kong hawak. Ito yung hindi masyado okay yung nangyari kanina. Kasi, meron akong stock kasi na binibili. So, nagtitrim ako kay ano. Ito, hawak ko to for the longest time na. Parang 3 years, 4 years na. So, very galante ito magbigay ng dividends. Pero, dito sa area na to kanina, nagtitrim ako ng position. So gain na ako dito. So nagti-take profits ako, nagtitrim lang ako kasi gusto ko i-rotate sa ibang stocks. So napag-design ako na bawasan si LTG kasi ang lapit na sa resistance. So ang resistance nito is 10.50 area. Sa kung mapapansin nyo, si LTG wala siya sa wisdom tree na listahan. So nagulat ako dito na magic on close to actually. So lagi siyang nauuntog sa 10.50 area. So grabe yung close ngayon, guys. 10.50, 'di ba? Significant level, psych level yan, 'di ba? So eksakto doon nag-close. So ito, syempre hindi na tayo nakapagbenta ng close kahit na maraming unserved ask kasi nakapag-trim na tayo dito, 'di ba? So medyo napaaga yung benta natin. So sa close pala dapat. Anyway, so kabang-abang to si LTG. Tingnan natin kung mauuntog to or magko-conso siya on top of the previous resistance for a possible bullish move. Kasi guys, no, ang laki ng dividends ni LTG and at the same time, nagkakaroon tayo ng rate cut ngayon, 'di ba? So tingnan natin kung paano ang gagawin ng mga institution if ibabalik ba nila yung pera nila dun sa mga stocks na malalaki yung dividends. So ito, nag-trim tayo pero plano natin na if ever na magkaroon ng dip or bumalik sa buying zone ulit natin, which is this area, ibabalik natin yung tinrim natin kanina kasi profit na naman yun. So na-lock in na natin. So ito yung not so good trade natin for today. Tapos ito yung pinaka-genius natin today, which is si DMC. So ito, guys, si DMC, wala akong planong galawin yung position ko kay DMC.
And at the same time, nag-announce si DMC kanina ng dividends, which is 0.48 yata, which is 4%. Tapos ang ex-date nun is parang October 29 yata or 28. I-check nyo na lang. So nag-announce siya kanina. Tapos yung mapapansin nyo guys, nag-announce din si SCC kanina. Pero si SCC hindi siya gumalaw. So ako, in-expect ko kay DMC, hindi rin siya gagalaw. Kahit maliit yung dividends niya, hindi siya magkakabusan or hindi magkakaroon ng take profit kasi priced in na yung dividends na maliit. Kasi nga, parang meron silang mga gastos ngayon like yung sa CHP and stuff. So, parang expected na yung dividends is not so high as the previous year. So, parang naka-price in na siya. Anyway, so ito si DMC, wala akong planong galawin to. Kasi makikita nyo, nasa isang malaking range siya. Tapos it's trading above the MAs na. Pero, sobrang undervalued kasi to. And okay naman yung dividends niya. So, plano ko dito talaga is i-hold ko lang. Pero nung nakita ko yung closing nito, kasi si DMC nasa listahan siya ng Wisdom Tree. So, yung closing nito kanina, grabe, nagulat ako, biglang ang taas. So, yun, napabenta tayo ng position dito. If makikita niyo, grabe rin to, isa pa to. Sobrang taas nung close nito. So, eksakto rin sa resistance yung closing niya. So, ito, very interesting to, guys. No? So, kanina, buong position ko, in-out ko talaga sa DMC, nag-take profits tayo. So, kasi 20+% na rin naman yung gain natin dito. So, very interesting to sa coming days, no? If mangyari yung pinaka bullish move, which is magbe-breakout siya, tapos magko-conso on top of the previous resistance for a possible continuation move, pwede 'yon. Pero grabe yung unserved ask nito kanina, sobrang dami, no? So ang daming gusto lumabas, hindi na makabenta. So swerte tayo, no? Na-post natin ng mababa yung sell natin sa pre-closing. Swerte na nakita natin kahit naka-cellphone tayo. Anyway, so ito, babantayan pa rin natin to kasi pag nauntog to, parang dito sa area na to, tapos magkaroon ng dip, tapos bumalik sa buying zone ulit natin, which is this area, syempre yung tinake profit natin or yung tinipi natin, pwede naman natin ibalik kasi sobrang okay naman si DMC, malaki ang dividends. So syempre, yung mga nasa watchlist natin, dapat babantayan pa rin natin yung kahit nag-take profit na tayo. So yun lang guys, so, sobrang kagulo yung araw ngayon. Ang hirap din talaga pagka cellphone. So I hope na grabe yung bear rally ngayon. So hopefully kumikita kayo guys. And yun, bye-bye.